Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2041 hanggang 2050. Ang Fire Phoenix Snow Lotus ay isang pangwalong baitang espiritual na damo. Anumang mga espiritual na halamang gamot sa itaas ng 6th grade ay itinuturing na mga kayamanan. Makikinabang lamang ang Paragon sa mga 7th grade alchemical pills at mas mataas. Ang mga alchemical na tabletang iyon ay naglalaman ng kapangyarihan ng langit at lupa. Upang makabuo ng mga 7th grade alchemical pills, kinakailangan na kumuha ng isang uri ng kapangyarihan ng langit at lupa. Kahit na para sa Grundy Uno sect na matagal nang itinatag, mayroon din silang ilang mga 7th grade alchemical pills. Dahil dito, ang 8th grade espiritual na halamang gamot ay isang pangunahing sangkap upang lumikha ng 8th grade alchemical pill. Kung ang espiritual na damo ay lumitaw sa ibang lugar, ang bawat Paragon at Royal Paragon sa South Sky ay lalaban hanggang sa kanilang kamatayan upang makuha ito. Ang huling beses na may nakadiscover ng 8th grade na espiritual na halamang gamot ay ilang daang taon na ang nakalilipas. Tinitigan ni Severin ang Fire Phoenix Snow Lotus dahil ito ay hindi normal na mga espiritual na halamang gamot. Sa katunayan, ito ay Paragon pill. Ang pag-inom ng alchemical pill na iyon ay magpapalaki ng tsansa sa pambihirang tagumpay para sa isang Paragon na maging Royal Paragon ng 80%. Isang napakabihirang at mahalagang kayamanan, talaga. Ito ay isang napakapangkaraniwan at isa sa bawat uri na espiritual na halamang gamot. Si Severin ay may kumpiyansa na maging isang Paragon kung makakain niya ang espiritual na halamang gamot at makuha ang lahat ng kapangyarihan nito. Kung siya ay mapalad, magkakaroon siya ng pagkakataon na maunawaan ang teoryang nakapaloob sa Fire Phoenix Snow Lotus upang tulungan ang kanyang sarili na maunawaan ang tunay na kahulugan ng pagiging isang Royal Paragon. Ang espiritual na damo ay ilang dipo lang ang layo sa kanya. Tiningnan niya ito ng may nakakakilig na mukha. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay pinakawalan upang lumikha ng isang sinag ng espiritual na enerhiya. Nakatulong iyon upang mapabuti ang kanyang bilis. Nang tingnan niyon, mabilis na tumakbo sina Uzer, Tobias, at Sean para habulin si Severin. Samantala, nakita sila ng mga cultivator na nasa paanan pa lamang at nagsimulang mag-usap. Oh my God! Napakalakas niya para talunin ang iba para mauna sa taas. Nagtataka ako kung sino sa mga kababalaghan ang makakakuha ng kayamanan. Pusta ako kay Uzer mula sa Dayform sect. Ang kanyang natamo ay ang pinakamataas sa kanila. Mahirap sabihin. Masasabi kong kakaiba ang ambon sa tuktok. Nang sinubukan kong lumipad sa tuktok, naramdaman kong binagsakan ako ng napakalaking bundok. Napakatindi ng presyon. Kahit na ang paglalakad ay nahirapan ako. Kung iyon ang kaso, batay sa kanilang bilis, sinasabi ko na si Severin ang may pinakamataas na pagkakataon. Maraming mga magsasaka sa paanan ang nag-ani at nakakuha ng kanilang mga kamay sa maraming mas mababang uri ng mga halamang espiritual. Samantala, nagsimulang magpanik sina Uzer, Tobias, at Sean na nasa likod ni Severin. Lalo na si Uzer. Determinado siyang kunin ang kanyang kamay sa kayamanan. Tiyak, hindi siya papayag na bugbugin siya ni Severin at kunin ang kayamanan. Tumingin siya kina Tobias at Sean at sinabing may matigas na tono. Tobias, Sean. Magtulungan tayo at talunin si Severin pababa ng bundok. Pagkatapos ay maaari nating pag-usapan kung paano ipamahagi ang kayamanan sa atin. Ano ang masasabi mo? Nahihirapang huminga si Sean dahil sa pressure. Nang marinig niya ang mungkahi, sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan. Sige. Ilang di pa lang ang layo ni Severin sa taas at siya ang pinakamabilis sa kanilang apat. Kung walang nangyaring masama, tiyak na siya ang unang makakarating sa tuktok. Pagkatapos ay isang mataas na pagkakataon na si Severin ang mag-aalis ng Fire Phoenix Snow Lotus. Hindi maiiwasan, sina Tobias at Sean ay hindi gustong sumuko sa pakikipaglaban para sa pagkakataong makuha din ang Fire Phoenix Snow Lotus. Nang matapos silang mag-usap, inihagis nila ang Spiritual Energy Beam Technique at itinapon ang Spiritual Energy Beam kay Severin. Bagaman sila ay inapi ng presyon ng mahiwagang ambon at mabagal lamang ang kanilang paggalaw, hindi ito nangangahulugan na hindi nila magagamit ang kanilang mga diskarte sa pakikipaglaban.
Ang tatlong beam ay sumugod patungo sa Severin at nakuha ang ambon sa tuktok na nagpaikot sa paligid nila. Naramdaman ni Severin ang ginawa nila at mukhang mabagsik. Sa panaginip mo, sigaw niya. Binitiwan niya ang kanyang kamay at lumitaw si Scarlet Sky Sword sa kanyang kamay na nagliliyab sa apoy. Kinawian niya ito upang lumikha ng ilang matatalas na laslas para putulin ang mga sinag na umaatake sa kanya. Pagkatapos noon, pinakawalan niya ang kanyang espada. Saglit doon, naging parang talon siyang nakabuka. Ang matalim na aura mula sa matalim na gilid ng talon ay bumukas sa paligid niya. Biglang lumitaw ang isang maliwanag na liwanag sa kalangitan. Ito ay isang liwanag na nilikha ng Scarlet Sky Sword. Nagulat ang lupa sa paglitaw ng liwanag habang umaalingaw-ngaw. Nabasag din ang espasyo sa paligid ni Severin. Ang makapangyarihang espada ay dumiretso patungo kay Uzer at sa dalawa pa dahil napakalakas ng kapangyarihan na kaya nitong putulin ang anumang bagay na hamarang sa kanya. Nakita ito ni Uzer at napasigaw siya. Ay hindi. Gayunpaman, ang pag-atake ay napakabilis na walang oras para sa kanya upang maiwasan ito. Nataman siya ng sword wheel at bumulwak ang isang subo ng dugo. Si Tobias at Sean ay nagdusa din ng husto. Tumalsik ang dugo sa gilid ng kanilang mga bibig at namutla ang kanilang mukha. Nang makitang gumana ang pag-atake, ayaw ni Severin na mag-aksaya pa ng oras sa pakikipaglaban sa kanila. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan at nagngangalit ang kanyang mga ngipin para umakyat sa tuktok. Maya-maya, dumaan siya sa kulay berdeng ambon at nakarating sa tuktok. Basang-basa ng pawis ang damit niya. Hingal na hingal siya. Gayunpaman, tuwang-tuwa siya at natuwa nang makita ng malapitan ang Fire Phoenix Snow Lotus. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inani niya ang mature na espiritual na halamang gamot. Nang gawin niya, ang lotus ay nagpakalat ng mga gininto ang banal na ilaw at isang phoenix ang malabong lumitaw. Nakalabas ang mga pakpak ng phoenix at tumilaok sa langit kung saan nakasulat sa langit ang katotohanan tungkol sa lupa. Naglaho rin ang kulay berdeng ambon na nakakalat sa paligid ng bundok. Hindi na naramdaman ni Uzer, Tobias, at Sean ang pressure. Ang stagnant na espiritual na enerhiya ay nagsimulang dumaloy ng maayos sa kanilang mga katawan. Habang naglalaho ang ambon, nawala rin ang presyon ng langit at lupa. Sa sandaling natanto nila ang mga pagbabago, mabilis silang lumipad sa kalangitan upang tumungo sa tuktok. Pagdating nila, tumingin sila sa Fire Phoenix Snow Lotus Severin na hawak ng may katakawan. Kinuha ni Tobias ang inisyatiba at sinabing, ibigay ang Fire Phoenix Snow Lotus ngayon. Ikaw ay isang level 7 Supreme Saint. Hindi mo kailanman matatalo ang lahat sa amin. Mahigpit kong hinihimok na ibigay mo ito sa amin ngayon. Sabi ni Sean habang binibigyan ng nakakamatay na tingin si Severin. Sa wakas, si Uzer ang huling nagsalita. Sinaman niya ng tingin si Severin at sinabing, ang pinakamalakas lang ang dapat magtaglay ng kayamanan. Ibigay mo ito ngayon at mapapatawad kita sa pananakit mo sa akin ngayon lang. Nang mga sandaling iyon, naging tense ang paligid sa tuktok ng bundok. Sa pagkakataong ito, pinalibutan ni Uzer, Tobias, at Sean si Severin. Nilinaw nila na papatayin nila si Severin kapag tumanggi si Severin na ibigay ang Fire Phoenix Snow Lotus. Kasabay nito, nasaksihan ng mga alagad mula sa mga pangunahing sekta at mga buhong na cultivator si Severin sa pag-ani ng Fire Phoenix Snow Lotus. Na isang malaking sorpresa sa kanila. Higit sa lahat dahil si Uzer talaga ang nangunguna sa karera sa buong paligid. Gayunpaman, naabutan siya ni Severin at siya ang unang nakatakas sa mahiwagang kulay berdeng ambon upang maabot ang tuktok. Matapos marinig kung paano binyantaan ni Uzer si Severin, nagsimula silang mag-usap. Iyan ay isang 8th grade na espiritual na halamang gamot. Napakaswerte ni Severin. Sa tingin ko kahit isang Paragon ay maiinggit sa kanya upang makuha ang kayamanan. Talaga. Pero napakaraming tao ang tumitingin dito. Sa tingin mo ba hahayaan ni Uzer na umalis si Severin sa lugar na ito nang walang laban? Oo. Ang tanging paraan para makaalis sa lugar na ito ng buhay ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng Fire Phoenix Snow Lotus. Pero si Severin ang ika-6 na pangunahing disipulo ng Grundy Uno Sect. Ganun ba talaga siya kaina gaya ng pinag-uusapan nyo?
Hindi ba natalo niya ng kaunti si Uzer noong nag-aaway sila kanina? Hindi mo ba masasabing hindi ginamit ni Uzer ang lahat ng kapangyarihan niya sa laban na iyon? At saka, hindi lang si Uzer. Nandoon din sina Tobias at Sean. Kahit na napakalakas ni Severin, paano niya matatalo ang tatlong taong may mas mataas na pagkamit kaysa sa kanya? Karamihan sa mga cultivator ay hindi nag-isip na si Severin ang nangguna sa sitwasyong iyon. Lalo na pagkatapos kung paano binyantaan ni Uzer, Tobias, at Sean si Severin. Akala ng karamihan sa kanila ay isang himala kung mapapanatili ni Severin ang Fire Phoenix Snow Lotus. Narinig ni Raden ang lahat at tumingin kay Severin habang medyo naaawa kay Severin. Si Uzer, Tobias, at Sean ay mga tanyag na kababalaghan sa South Sky at sila ay mga level 8 Supreme Saint. Oo, si Severin ay may dakilang kapangyarihan at ang pagkamit ng level 7 Supreme Saint. Gayunpaman, hindi pa rin makatotohanan na kaya niyang talunin ang tatlong kababalaghang iyon ng mag-isa. Hanggang dito, tumingin si Raden kay Dayan at sa iba pang mga babae. Sabi niya sabay gigil ng ngipin. Mga babae, humanap ng pagkakataon na umalis sa lugar na ito mamaya. Tutulungan ko si Severin. Tumanggo si Dayan at ang ibang mga babae para ipakita na naiintindihan nila. Lahat sila ay may nag-aalalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Natigil ang sitwasyon na may maigting na ambience. Pinalibutan ni Uzer, Tobias, at Sean si Severin. Inilabas nila ang kanilang kapangyarihan at ginamit ito para apihin si Severin. Maliban kung makakahanap si Severin ng isang pambihirang tagumpay, hindi siya magiging maayos. Tiyak, masasabi ni Dayan at ng iba pang mga babae ang sitwasyon at nakaramdam sila ng pag-aalala. Kasabay nito, inilagay ni Severin ang Fire Phoenix Snow Lotus sa kanyang spatial ring. Pagkatapos ay tumingin siya kay Uzer, Tobias, at Sean. Kaya anong gagawin mo kung hindi ko ibigay? Mabangis ang ekspresyon ng mukha ni Sean matapos marinig iyon. Nakatayo siya sa kaliwang bahagi ni Severin, marahil ilang dipo lang ang layo kay Severin. Humakbang siya at sumigaw. Gustuhin mo man o hindi, ibibigay mo. Isang spark ang lumitaw sa harap ni Sean. Isang gintong sibat na may haba na mahigit 9 na talampakan ang bumungad sa kanyang kamay. Ang matalim na aura ay sumabog mula sa sibat at ang presyon ng sibat ay nagpaikot-ikot sa espasyo sa paligid nito upang ipakita ang pinakamataas na lakas. Napangisi si Tobias matapos marinig ang sinabi ni Severin. Isa itong ikawalong baitang espiritual na damong tinutukoy nila. Tiyak, hindi siya madaling sumuko. Habang tinatahak ni Tobias ang bundok, naisip niya na magiging kanya ang Fire Phoenix Snow Lotus kung hindi dahil sa mahiwagang kulay berdeng ambon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang itim na espiritual na sandata na kasing laki ng palad ang lumitaw sa kanyang kamay. Nang lumitaw ang espiritual na sandata, parang nagyelo ang hangin sa paligid dahil naglalabas ito ng malamig na hininga. Ang itim na kislap ay tila may kakayahang makuha ang kaluluwa ng isang tao. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, naramdaman ni Severin ang matinding sakit sa kanyang banal na kahulugan. Ngumiti si Tobias at si Severin at walang pakialam na sinabi. Severin, makinig ka sa akin at ibigay mo ito. Hindi mo gustong malaman kung ano ang maaaring gawin sa iyo ng aking Soul Devouring Nail. Ang Soul Devouring Nail ay isang espiritual na sandata na nakuha niya mula sa isang sinaunang pagkasira. Ang dating may-ari nito ay isang evil practitioner. Kahit na ito ay isang medium rank na espiritual na sandata, ang kapangyarihan nito ay nalampasan ang normal na antas ng medium rank na espiritual na armas. Walang nakakaalam na ginamit ito upang patayin kung gaano karaming mabangis na hayop at lumunin ang kanilang mga kaluluwa. Maaari itong magamit upang sirain ang pangunahing espiritu ng isang cultivator. Kapag ang isang Supreme Saint ay nataman ng Soul Devouring Nail, maaari itong magdulot ng pinsala sa kanyang kaluluwa. At iyon ay mas masahol pa kaysa sa pisikal na pinsala dahil mas mahirap pagalingin ang isang nasirang kaluluwa. Ngayong ipinatawag na nina Tobias at Sean ang kanilang sandata, lalo lamang nitong pinalala ang sitwasyon para kay Severin. Kahit na ilang talampakan ang pagitan nila, ang hindi nakikitang banggaan ng aura ay nagpabagsak sa hangin at lumikha ng hindi mabilang na mga heatwave. Si Uzer, Tobias, at Sean ay naging agresibo.
Kahit na ipinatawag ni na Tobias at Sean ang kanilang mga sandata, wala ni isa sa kanila ang nanguna upang kumilos. Malinaw, tatlo sa kanila ay may sariling mga alalahanin. Natatakot sila kung lalabas sila ng todo, ang natitira ay ang huling nakatayo. Nanatiling kalmado si Severin at pasulyap-sulyap sa kanilang paligid na may kanya-kanyang motibo. Natural, hindi siya natakot sa kanilang mga banta. Ito ay pag-aari ng unang nag-ani nito. Matigas ang boses ni Severin at walang ni Katie Ting na balak umatras. Narinig ito ni Uzer at nanlamig ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang katinoan, tumingin siya kay Severin ng may pag-aalipusta. Severin, ibigay mo ngayon at ililigtas ko ang iyong buhay. Hindi ba malakas at malinaw ang sinabi ko? O may mali sa tenga mo? Pinandilatan sila ni Severin at walang pakialam na sinabi. Kung gusto mo ito, kailangan mong ipaglaban. Hindi na nagawang mag-aksaya pa ni Tobias ng oras. Inihagis niya kay Severin ang soul devouring nail. Lumipad ang sandata at lumaki sa laki ng isang maliit na burol. Ang madilim na liwanag ay patuloy na kumikinang at naging maraming sinag na bumaril patungo kay Severin. Ang mga sinag na iyon ay lumipad ng napakabilis, bumagsak tulad ng mga patak ng ulan ng malakas na ulan, at nagdala ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa kabila noon, hindi umiwas si Severin. Isang misteryosong liwanag ang bumungad sa kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay pumutok sa dalawang haligi ng liwanag. Umasim ang aura niya. Tumigil ka. Kasabay ng galit na sigaw, huminto ang mga sinag na para bang hinaranggan ito ng ilang hindi nakikitang mga hadlang. Sa isang pag-iisip, ang kanyang mga mata ay nasilaw nang tawagin niya ang Scarlet Sky Sword. Ang espada ay kumikinang nang nakasisilaw na gininto ang liwanag, sumambulat ng walang katapusang banal na kapangyarihan, at nilaslas ang soul devouring nail. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang isang malaking pagsabog sa kalangitan. Nabasag ng nakakatakot na shockwave ang sinag sa paligid ng soul devouring nail. Nang tingnan niyon, nagulat si Tobias at hindi makapaniwala na ang kanyang pag-atake ay talagang napigilan ng isang tao. Matapos ang pansamantalang pag-atake, napagtanto niyang minamaliit niya si Severin at nagsimulang tretuhin siya bilang isang kababalaghan tulad ng kanyang sarili. Sa sandaling iyon, wala sa kanila ang nangahas na gumawa ng anumang matapang na hakbang. Ginagamit lang ang kanilang aura para apihin si Severin. Ayaw ni Severin na mag-aksaya ng oras sa kanila. Kayong tatlo, pwede niyo akong atakihin ng sabay-sabay. Narinig nilang tatlo ang sinabi ni Severin at lahat sila ay nalungkot. Lalo na si Uzer dahil alam niya kung anong uri ng epekto ang maaaring magkaroon ng soul devouring nail ni Tobias. Kung tutuusin, minsan na niya itong naranasan. Ang soul devouring nail ay may kakayahang umatake sa kaluluwa ng isang tao. Ito ang pinakapangit, mapanlinlang, at mabangis na sandata na imposibleng ipagtanggol. Maging siya ay kailangang mag-ingat sa pakikipaglaban niya kay Tobias. Gayunpaman, madaling hinarap ito ni Severin nang walang pawis. Tama si Severin. Si Uzer ay hindi nang ahas na magpakawala dahil natatakot siyang matalo siya ni na Tobias at Sean kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang espiritual na lakas upang labanan si Severin. Kaya, ang tanging ginawa niya ay pigilan si Severin gamit ang kanyang aura. Mayroon lamang isang Fire Phoenix Snow Lotus. Upang makuha ito, kailangang talunin ni na Uzer, Tobias, at Sean si Severin ngunit sino ang tunay na tao na makakakuha nito? Kaya, si Severin ay kaaway ni Uzer ngunit gayon din sina Tobias at Sean. Si Sean gamit ang kanyang sibat ay mariing kumunot ang kanyang mga kilay. Sabi niya gamit ang malalim niyang boses. Sa palagay ko ginawa kanilang ika-6 na pangunahing disipulo na may napakagandang dahilan. Bago ito, hindi inakala ni Sean na si Severin ay karapat-dapat na tawaging isang kababalaghan o maging ang ika-6 na pangunahing disipulo. Kahit gaano pa karami ang narinig niyang chismis tungkol kay Severin na may magandang talento o nagtataglay ng ilang uri ng divine constitution, hindi niya akalain na mataas ang kakayahan ni Severin dahil 6 na buwan lang sumali si Severin sa sekta. Hindi niya alam, nagawang magbago ng isip ni Severin. Una, naabot ni Severin ang level 7 Supreme Saint. Pagkatapos ay nakipaglaban siya kay Uzer ng patas.
At ngayon, madali niyang nakontra ang soul devouring nail ni Tobias na talagang ikinagulat ni Sean. Sa kabilang banda, narinig ni Tobias ang sinabi ni Severin. Nanlamig ang kanyang mukha at nadagdagan ang kagustuhan niyang patayin si Severin. Kalokohan. Paano mo napigilan ang pag-atake ko? Nagbago ang isip ni Tobias kay Severin at inamin na hindi kasing mahina si Severin gaya ng iniisip niya. Tumapak siya sa lupa at pumailang lang sa kalangitan kung saan naroon ang soul devouring nail. Pagkalipas ng ilang segundo, ang madilim na liwanag sa soul devouring nail ay naging mas kumikinang kaysa dati at naglabas ng nagyayelo at parang multo na aura na kahawig ng impyerno. Ang napakalamig na kapangyarihan ay lumikha ng mga snowflake sa hangin sa loob ng 100 talampakan ng lugar. Ang damo sa paligid ay nagyelo. Pagkatapos noon, tumingin siya kina Sean at Uzer. Sabay-sabay tayong kumilos at patayin muna siya. Sige. Sumang-ayon si Sean. Inihagis niya ang kanyang gintong sibat upang lumika ng 100 talampakan ang haba ng mga sinag. Ang mga sinag mula sa sibat ay napakalakas dahil ang mga ito ay kahawig ng mga gintong dragon. Saan man ito dumaan, ang espasyo ay durog at nabasag. Maraming lupa, tubig, hangin, at apoy ang lumitaw. Mula nang mag-atake sina Tobias at Sean, gumawa rin si Uzer ng kanyang hakbang. Sa hindi mabilang na thunderbolts sa paligid ng kanyang katawan tulad ng Zeus mula sa sinaunang kasaysayan na itinuturing bilang ang Diyos ng kulog. Lumipad ang nakakatakot na kulog at tumigil sa harap ng kanyang katawan. Nag-transform sa isang purple na banal na kulog na ikinatakot ng maraming tao dahil pakiramdam nila ito ay isang parusa mula sa Diyos. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang bawat magsasaka sa paanan ay nakadama ng matinding sakit sa kanilang balat. Sabay-sabay na sinalakay ng tatlo si Severin, tinignan sila ni Severin ng may matitinding mata. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada, walang ibang inisip, at ang espada ay palibutan ang kanyang katawan. Makalipas ang 1 segundo, umikot ang hindi mabilang na mga ilaw. Ang kawalan ay nagsimulang manginig ng marahas at nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Atake! Malakas na sigaw ni Severin. Pumutok ang espada sa kanyang katawan. Sa suporta ng kanyang espiritual na enerhiya, lumitaw ang 3 sword beam na may haba na 100 talampakan. Ang mga sinag ng espada ay pumutok sa langit, nanginig ang kalangitan, at lumikha ng isang butas sa gitna ng ulap. Pagkatapos ang mga sinag ng espada ay patungo kay Uzer, Tobias, at Sean. Ano ang mga iyon? Si Sean, na pinakamalapit kay Severin, ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang katawan habang ang espada ay nagkatotoo. Isang hindi maipaliwanag na pangamba ang bumalot sa kanya na parang nilulunod siya ng aura ng kamatayan. Nawasak ng aura ang kanyang lance gleam na dragon sa isang iglap at lumundag patungo sa kanya ng walang tigil na kapangyarihan. Kasunod ng isang malakas na putok, naramdaman ni Sean ang malabundok na impact sa kanyang dibdib. Naputol ang ilan sa kanyang tadyang dahil sa impact. Siya ay pinalipad ng ilang metro pabalik, natulala habang umuubo ng dugo. Pagkatapos niyang patatagin ang sarili ay si Severin na lang ang natatakutan niya. Kung hindi siya nag-react sa oras upang mag-deploy ng isang espiritual na light shield, higit pa sa simpleng pinsala ang dinanas niya. Bakas ang takot at gulat sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Severin na may salungat na ekspresyon. Tinanggal ng espada ni Severin ang sinag ng espada ni Sean at nagtamo ng mabibigat na sugat sa huli. Kung naging mas mabagal ang reaksyon niya, ang mga kahihinatnan ay magiging lubhang kakilakilabot. Ang pag-iisip sa kung ano ang maaaring nangyari ay nagpatulo sa malamig na pawis ni Sean habang nakikipagbuno siya sa hindi pagkakasundo. Ang parehong pagkabalisa ay humawak kay Uzer sa tabi niya. Ang kanyang purple na banal na thunderbolt ay nabawasan sa wala nang dumating ito sa loob ng 10 metro mula sa magulong espada ni Severin. Ang kanyang mabilis na reflexes at mabilis na paggamit ng defensive treasure ay nagligtas sa kanya mula sa pagdurusa ng pinsala na katulad ng kay Sean. Sumandal ng husto si Tobias sa kanyang soul devouring nail. Nakatakas siya sa pinsala, ngunit ang kanyang mukha ay namutla. Anong klaseng sword will ito? Naguguluhan siyang bumulong nang mapagtanto niya na ang sitwasyon sa hinaharap ay magiging mahirap harapin.
Ang lakas ni Severin ay nalampasan ang kanyang inaasahan, dahil si Severin ay nagtagumpay na hawakan ang kanyang sarili laban sa tatlong kalaban at nagawa pa niyang masugatan si Sean. Hindi na minamaliit ni Tobias si Severin. Nagtaas siya ng kamay, inalala ang laki ng burol niyang soul devouring nail, at nagpakawala ng putok kay Severin. Isang itim na liwanag na puno ng nakamamatay na layunin ang sumigaw sa hangin habang ang soul devouring nail ay inilunsad pasulong. Si Severin, na nag-iingat sa kapangyarihan nito, ay agad na tinawag ang Dark Gold Bell sa itaas niya. Ang pagbaba nito ay nagpakawala ng talon ng enerhiya na sumasangga sa kanya na parang likidong baluti. Sa isang nakakabinging kalabog, ang soul devouring nail ay bumangga sa Dark Gold Bell, kahit na nabigo itong tumagos sa proteksyon ng kampana. Pinaikit ni Severin ang kanyang mga mata at gumanti ng indayog ng kanyang Scarlet Sky Sword. Sa sumunod na segundo, nagpakawala ito ng daan-daang nakakatakot na Heptagold Sword Energy na palm unit sa pagitan nila. Nang makita ang sitwasyon, sinalungat ni Tobias at inalala ang kanyang soul devouring nail para bumuo ng protective barrier. Ang paulit-ulit na pagsabog ng sword energy ay umalangaw sa hangin habang ang pako ay sumasangga dito. Huminga ng malalim si Uzer matapos pagmasdan ang sitwasyon. Ang una niyang plano na makipagsosyo kay Sean at paksain muna si Severin bago angkinan ang Fire Phoenix Snow Lotus ay tila isang kalokohan. Gayunpaman, pinag-iisipan pa rin niya ang opsyong iyon matapos makita kung gaano katatag si Severin. Ang Fire Phoenix Snow Lotus ay maaaring mahalaga, ngunit hindi ito katumbas ng panganib. Ang tirahan ay nagtataglay ng higit pang mahahalagang lihim na naghihintay na matuklasan. Nadama niya na sila ni Severin ay nakikipaglaban lamang sa isang magastos na labanan na magiging pabor kina Sean at Tobias. Kung tutuusin, tila magkahawak kamay sila sa pag-aasam ng perpektong sandali para mag-strike. Naging tense ang sitwasyon sa tuktok ng bundok. Sa kabila ng kanilang unang pananabik, maingat na lumapit sina Sean, Uzer, at Tobias. Dinanas ni Sean ang matinding pag-atake ni Severin at nagtamo ng mga pinsala sa loob. Ang kanyang paggaling ay nahadlangan dahil sa mga labi ng magulong espada ni Severin na nanatili sa loob ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Medyo nalungkot siya habang umaagos ang dugo sa kanyang baba. Si Tobias, kahit na hindi nasaktan, ay hindi kapani-paniwalang natatakot kay Severin. Ang soul devouring nail na hawak niya ay maaaring isang mas mababang kalidad na sandata, ngunit ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa isang katamtamang kalidad. Kahit na ang sandata ay may kakayahang pigilan ang kaluluwa ng isang practitioner, napatunayang walang silbi ito laban kay Severin. Hindi niya inilabas ang kanyang buong lakas at sinubukan lamang ang kanyang sandata laban kay Severin. Ang huli ay sadyang napakalakas kaya hindi na kayang maliitin muli ni Tobias. Iniwan din ni Uzer ang kanyang interes sa Fire Phoenix Snow Lotus. Sa kanyang mga mata, namutla ang halaga nito kumpara sa maalamat na Sky Soil Zenith at pamana ni Wildfire na nakatago sa loob ng relics. Napaatras si Uzer pagkatapos na napagtanto at piniling umatras sa komprontasyon. Pinunasan ni Sean ang dugo sa labi at galit na nagmura sa kawalan ng partisipasyon ng dalawa. Bagamat hindi siya malubhang nasugatan, ang kanyang reputasyon bilang pinaka-prominenteng level 8 Supreme Saint ng Gars ay nasugatan matapos madaig ni Severin. Magiging puno ng biro siya kung may mabalitaan, at ang hindi pag-secure ng Fire Phoenix Snow Lotus ay magiging mas malaking kawalan. Habang nasa isip ang mga kaisipang iyon, nagngangalit si Sean at sinabi sa kanila. Hayaan mo akong magkaroon ng Fire Phoenix Snow Lotus, at pigilin ko ang pakikipagpaligsahan sa iyo para sa anumang mga samsam sa hinaharap. Naniniwala ako na iyon ay sang-ayon sa inyong dalawa. Si Uzer, na sa una ay nag-isip na umatras, ay nakakita ng pagkakataon matapos makita ang determinasyon ni Sean. Ang kasunduan, katwiran niya, ay isang katanggap-tanggap, at kaagad siyang sumang-ayon. Deal. Si Tobias, ay hinawakan ang kanyang kumikinang na itim na kuko at may ningning sa kanyang mga mata habang pinag-iisipan niya ang sitwasyon saglit. Pagkatapos ay tumanggo siya kay Sean bilang senyales ng kanyang pagsang-ayon. Itinaas ni Severin ang kanyang Scarlet Sky Sword at nagpakawala ng mapanuksong tawa. Tulad ng sinabi ko dati, ang Fire Phoenix Snow Lotus na ito ay akin.
Lumukat sa bangis ang mukha ni Sean habang nakatitig kay Severin. Sa palagay ko kailangan kong kunin ito sa pamamagitan ng puwersa kung tatanggi kang sumuko. Bahagyang lumaki ang kanyang ngiti habang ang gintong sibat sa kanyang kamay ay pumipintig ng tumataas na kapangyarihan. Hindi mabilang na mga kislap ng banal na liwanag ang nagmula rito. Sa mahigpit na hawak ng sibat, ang bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw ng dumadagandong na boom, at ang kanyang antas 8 pinakamataas na enerhiya ng santo ay nangingibabaw sa mga burol ng milya-milya. Kahit ang kalawakan mismo ay nanginig ng bahagya. Isang malaki, holographic, at kumikinang na gininto ang sibat ang lumitaw sa likuran niya na parang imahe ng sibat na hawak niya. Ang tawag nito ay umalangaw-ngaw sa tainga ng lahat, at maging ang mga nagsasanay sa paanan ng bundok ay natakot nang marinig nila ito. Ang higanteng pagpapakita ng gininto ang sibat ay may dalang nakakasuffocate na aura na tila sapat na makapangyarihan upang gawing abo ang mga bituin. Nanliit ang mga mata ni Tobias at Uzer nang masaksihan nila ang palabas na iyon, dahil alam nila kaagad na inilalabas ni Sean ang kanyang trump card. Ang Golden Spirit Constitution, na kilala bilang pinakamalakas na elemento ng konstitusyon, ay ganap na sumasalamin sa sibat at pinalakas ang kapangyarihan nito sa hindi maisip na taas. Kahit na ang pinagsamang kapangyarihan ni Tobias at Uzer ay nadama na hindi gaanong mahalaga laban sa gayong napakalaking presensya. Ang mga mata ni Uzer ay kumikislap sa nagyayelong pagkaaliw matapos makita ang inis na reaksyon ni Sean. Sa wakas na provoke mo na si Sean, Severin. Tignan natin kung paano ka makakaligtas dito. Sarkastikong sambit niya. Nasaksihan ng di mabilang na mga alagad ng sekta ang kanyang naunang pagkawala sa paanan ng bundok, kaya't napinsala ang kanyang pagmamataas. Ang paningin ng Sean na pinakawalan ang kanyang sukdulang kapangyarihan ay humantong kay Uzer na sarap sa pag-asam na panoorin si Severin na gumuho. Siya ay kontento na maging isang manunood at inaasahan ang isang kapana-panabik na laban. Kasabay nito, ang mga bulong-bulungan sa pagitan ng mga walang kaugnayang practitioner at mga alagad ng sekta sa paanan ng bundok. Nakaramdam sila ng pagkasakal ng nakakasakal na aura na nagmumula kay Sean. Hindi ba iyan ang kilalang kababalaghan mula sa South Sky? Napaka nakakasakal ng kanyang aura. Mukhang may nagudyok sa galit ni Sean. Inilabas pa niya ang Golden Spirit Constitution. Hindi katakataka na ang tatlong kababalaghan ay tila hindi makalaban kay Severin. Sinusubukan lang nila ang kanyang kapangyarihan. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Severin ngayon na pinakawalan ni Sean ang kanyang buong puwersa. Hindi ako masyadong sigurado tungkol doon. Hindi maaaring maging isa si Severin sa mga pangunahing disipulo ng Grundy Uno sect sa murang edad kung wala siyang maipapakita para dito. Habang nagpapatuloy ang mga bulungan, sumulong si Sean at itinutok ang gintong sibat kay Severin nang may nakamamatay na katumpakan. Bahagyang gamulong ang buhok ni Severin dahil sa kagustuhang lumaban. Tawa siya ng tawa at umungol. Ha ha ha. Lumapit ka sa akin. Marahas na nanginig ang kanyang katawan, at sa wakas ay na-activate na ang kanyang chaotic constitution. Bawat meridian sa kanyang katawan ay tila nanginginig sa lumalakas na espiritual na kapangyarihan, at isang makinang na gininto ang liwanag ang bumalot sa kanya na parang celestial aura. Nakatayo sa likuran ng ningning na iyon na parang isang titan sa gitna ng mga lalaki, ang kanyang maningning na aura ay tila nilalamon ang mismong tela ng realidad. Ang kanyang mga mata ay nagninangas na parang araw, at ang mga sumusulyap sa kanila ay parang tinusok ang kanilang mga kaluluwa. Sumili ang ngisi sa labi ni Severin habang nakaharap sa paparating na si Sean. Sa sumunod na segundo, isang alon ng nakakatakot na espada ang dumaan sa kanya, at ang enerhiya mula sa kanyang pagkamit bilang isang level 7 Supreme Saint ay tila sumisigaw habang ito ay hiniwa sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang kidlat, at ang bawat butas ng kanyang katawan ay nagbuga ng nagbabagang banal na liwanag. Ang mga nakakita sa kanya ay itutulad siya sa isang Diyos na bumaba sa mortal na kaharian. Ngayon na, umungol si Severin, nanginginig ang mismong hangin habang inihahampas niya ang Scarlet Sky Sword ng may nakakatakot na puwersa. Ang mundo sa paligid niya ay tila umikot sa isang iglap habang ang pinakawalan na sinag ng espada ay nabasag sa kawalan at nahati sa mismong paniwala ng oras mismo.
Isang napakalaking daang talampakang Sky Soil Heptagold Sword Energy ang na-material at nalazlad sa direksyon ng papasok na espiritual na pagpapakita ng gintong sibat. Isang suntok na nakakabasag ng lupa ang naging alikabok ang sibat. Ang nagresultang shockwave ay yumanig ng ilang milya, yumanig sa lupa at nanginginig ang langit. Naging matigas ang ekspresyon ni Sean, at tinitigan niya ng matalim si Severin matapos makita ang biglaang lakas ng pagsabog na iyon. Iyan ang nagpapaliwanag kung bakit ka nagtiwala. Ang iyong lakas ay higit pa sa level 9 Supreme Saint. Sa isang kisap mata, lumitaw ang mga guhit ng liwanag habang ikinakaway ni Sean ang kanyang braso sa ere. Ang napakalaking gininto ang sibat ay umukit sa kalawakan at patungo kay Severin. Lumitaw ang mga gininto ang rune sa pagitan ng mga kilay ni Sean. Ang mga rune na ito ay pumipintig kasabay ng mga banal na kasulatan ng pilosopiya, at ang enerhiya ng pagkakaugnay sa ginto sa paligid ay umikot habang sumusulong ang mga ito sa sibat. Pinalalakas ito ng enerhiya ng Heptagold sa bawat karagdagang pagtama. Walang sino man ang natalo, hinarap ni Severin ang mabangis na pagsalakay at pinagsalikop ang kanyang mga kamay upang bumuo ng selyo. Ipinadala niya ang kanyang magulong sword energy para palakasin ang Sky Soil Heptagold Sword Energy at ilunsad ang kanyang pag-atake. Ang enerhiya ay ethereal at matulin, na tumatagos sa mga makakapal na beam na ginawa ng sibat. Nabasag ang sinag, at bumagsak ang espiritual na liwanag. Ang natitirang Heptagold Sword Energy ay nagpatuloy sa pagsulong patungo sa Sean. Dahil sa instinct, ibinaba niya ang kanyang gininto ang sibat upang subukan ang isang desperadong harang. Ang kanyang diskarte ay maaaring ang tunay na trump card, ngunit walang tigil ang Sky Soil Heptagold Sword Energy na napuno ng magulong espada ni Severin. Kahit ang isang kakalusot lang na Paragon ay kailangang maging maingat kapag nahaharap sa ganitong pag-atake. Kunin mo ito. Umungol si Severin habang iniawit muli ang Scarlet Sky Sword. Isang agos ng banal na liwanag ang pinakawalan, at ang gintong sibat ay napigilan. Napabalikwa si Sean sa gulat at sinubukang gamitin ang kanyang mga kamay para harangin ang pag-atake. Umaagos na ang dugo mula sa kanyang mga labi habang nagsisikip ang kanyang mga mata, at isang nakagigimbal na pakiramdam ng nalalapit na kamatayan ang bumalot sa kanya. Tinitigan niya si Severin na may bahid ng takot sa mga mata. Sa panandaliang sandaling iyon nang ang kanyang sandata ay sumabog palayo, ang enerhiya ng Heptagold Sword ay umabot sa loob ng millimeters ng paglamon sa kanyang ulo. Ito ay salamat sa kanyang mabilis na reflexes na nagawa niyang makatakas sa malubhang pinsala. Ang alaala ng malapit na kamatayang karanasang iyon ay nagdulot ng makamandag na kislap sa kanyang mga mata na puno ng makapangyarihang layuning pumatay. Paano siya naging malakas? Naguguluhang bulong niya. Kung mapaluhod siya ng level 7 Supreme Saint tulad ni Severin, natatakot siyang isipin ang posibilidad na matalo ni Severin ang isang Paragon pagkatapos gumawa ng pambihirang tagumpay sa level 8 Supreme Saint. Si Sean ay kilala sa South Sky bilang isang kababalaghan. Bagamat umakyat siya ng mga ranggo ng kaunti o walang pagsisikap at napatay kahit ilang level 9 Supreme Saint, lubusang nalampasan siya ni Severin. Nagsisimula ng mamuo sa kanya ang panghihinayang. Naramdaman ni Severin na na-distract si Sean at nagpakawala ng mapanoksong ngisi. Magiging handgal ka kung sa tingin mo ay maaari kang magambala laban sa akin. Isang nakakatakot na aura ang sumabog sa kanyang paligid habang ang Scarlet Sky Sword ay kumikinang na may nagniningning na liwanag na tumakip sa paligid nila. Mamamatay ka sa kapangyarihan ng aking magulong espada. Isang napakalaking, 100 talampakang liwanag ng espada ang lumitaw. Ito ay marilag at nagliliwanag, tulad ng gintong talim na nakasabit sa langit. Ito ay umalangaw-ngaw sa kalawakan at napunit sa hangin na may makapangyarihang enerhiya ng espada, na handang durugan ang anumang bagay sa landas nito. Ang mga mata ni Sean ay lumiit, at ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang manghina sa ilalim ng napakalaking presyon. Isang alon ng existential na pangamba ang dumaan sa kanya, at siya ay bumulusok sa isang desperadong pag-urong sa pamamagitan ng paglukso sa hangin. Si Severin, gayunpaman, ay hindi papayag na makawala siya ng ganoon kadali. Sa pamamagitan ng isang kalansing, ang dark gold bell sa itaas niya ay nagpakawala ng isang malakas na alon ng enerhiya na nagpapantay sa tuktok ng mga burol sa kalahati.
Yumuko ang nakapalibot na espasyo dahil sa presyon, na nagdulot ng nakangangang mga bitek. Ang pag-asa ni Sean na makaiwas sa suntok ay wala na. Bumuga siya ng isang subo ng dugo habang ang liwanag ng espada ay naghiwa-hiwalay sa espasyo sa kanyang harapan at nilaslas ang kanyang dibdib sa lakas ng isang bundok. Nalasahan ni Sean ang isang metal na amoy sa likod ng kanyang dila habang sumusuka siya ng dugo. Maging ang konstitusyon ng gininto ang espiritu, ang pinakamalakas na elemento ng konstitusyon, ay dumanas ng maraming mga bitik ng buhok. Kahit na nagawa niyang iwasan ang nakamamatay na suntok ni Severin, ang kanyang lakas ay kapansin-pansing hamina. Magulo ang kanyang buhok, at may mga pulang tuldok sa buong katawan. Lalong humihina ang kanyang lakas habang nilalabanan niya ang magulong sword wheel na sumalakay sa kanyang katawan. Samantala, naglabas si Severin ng nagliliyab na aura na nagniningning ng kumikinang na liwanag. Ang Scarlet Sky Sword ay umalangaw sa isang mapanlinlang na kislap, kaya't naging walang saysay ang anumang pag-asa ng paglaban. Ang pagpapatuloy ng labanan ay makakasama. Gumapang ang pag-aalinlangan kay Sean habang nanginginig na niyakap ang gintong sibat. Tiningnan ni Severin ang sorry ni Sean at tumawa ng mapanukso. At tinatawag mo ang iyong sarili na isang kababalaghan. Hindi man lang ako kinailangang pagpawisan. Namula ang mukha ni Sean sa hiya. Hindi pa siya nakaharap ng ganoong kahihiyan noon, dahil karaniwan nang hindi siya nahihirapan sa pag-secure ng tagumpay. Bago pa siya makapagsalita ng anuman, isa pang malaking sword beam ang humiwalay sa hangin sa kanyang harapan. Ang halos daang metrong haba ng enerhiya ay nagdulot ng takot at gulat kay Sean. Ang mga naunang pag-atake ni Severin ay halos kumitil sa kanyang buhay, at siya ay malubhang nasugatan. Ang pagguhit ng labanan ng higit pa ay magreresulta sa malalang kahihinatnan. Higit sa lahat, ang lakas ni Severin ay nagdulot ng anino ng takot sa kanya, dahil ang lakas ng una ay hindi kailanman nabawasan sa kanilang patuloy na pagpapalitan. Pinili ni Sean na huwag pansinin ang Fire Phoenix Snow Lotus sa pabor ng pagtakas. Habang tumatakas siya, umungol siya. Hindi pa ito tapos. Maghihiganti ako sa iyo sa huli. Pinagmasdan ni Severin ang pag-alis ni Sean sa isang kisap mata. Ngumisi siya at iniligpit ang kanyang Scarlet Sky Sword. Naguguluhang panoorin ni Uzer ang eksena. Ang engranding labanan na inaasahan niyang makita ay natapos sa miserableng pag-atras ni Sean. Napabuntong hininga na lamang siya, dahil halos hindi mapapantayan ni Sean ang lakas ni Severin sa kabila ng paghawak ng kanyang trumpeta at pagpapakawala ng kanyang buong kapangyarihan. Sayang. Akala ko mapapatay siya ni Sean. Umalis si Uzer sa isang bahid ng liwanag pagkatapos ng malamig na tingin kay Severin. Nang tumakas sina Sean at Uzer, sumunod si Tobias at umalis. Ang dating agresibong trio ay naglaho sa abot tanaw, na iniwan ang mga tao sa paanan ng bundok na higing sa talakayan. Tama ba ang nakita ko? Tumakas lang ba si Sean? Halimaw ang lalaking iyon. Kahit ang trump card ni Sean at ang kanyang Golden Spirit Constitution ay walang gaanong pagkakataon laban kay Severin. Maliit na pagkakataon. Parang wala talagang pagkakataon. Nagsusuka na siya ng dugo pagkatapos ng ilang galaw. Patay na siya ngayon kung hindi siya tumakbo. Si Severin ay halos hindi magagapi sa bagong henerasyon ng mga practitioner ng South Sky. Hindi ko sasabihin iyon. Huwag nating kalimutan ang tungkol kay Carl, na kapareho niya ng sekta. Si Simeon mula sa Dayform Sect, at Kali mula sa Marver Sect. Sa tingin ko ang tatlong ito ay magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Maaaring hindi iyon ang kaso. Ang tatlong iyon ay ang mga nangungunang kababalaghan sa South Sky na umabot na sa Paragon. Ang mga katulad ni Sean ay nasa likod nila.